Let us open our Bible on Psalms 116, verse 15. Praise the Lord. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Yan. So, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. So, ang buhay natin sa sanglibutan ito, which kung ating bibilangin, kaya nga sabi dyan, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kung bibilangin natin ang ating mga taon sa sanglibutan ito, according to Psalms chapter 90, 10 to 12, nasa 70 or 80, or maybe 90, palagay na lang natin. Pero ang Diyos ay tumitingin. Hindi lamang sa buhay natin na temporary sa sanglibutan ito. Ang Diyos ay tumitingin lalo't higit sa lahat sa ating magiging eternal destiny. Kapag sinabing eternal destiny, that is permanent, forever state. Yung bang permanente ng kalagayan ng ating magiging kahinatnan sa ating eternal state. Kaya pasalamat tayo sa ating buhay na Diyos, sa mga bagay na yan na hindi natin alam, sa mga bagay na yan that we are not aware before, by the Word of God. Ito po ay naghahatid sa atin ng malawakan na pangunawa at pag-intindi. Bakit? Because this is the wisdom of God. This is the knowledge of God. Na kinakailangan, huwag na huwag tayong magkulang sa mga bagay na ito. Or else, ang siyang magiging ikapahamak natin. According to Isaiah 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. They reject knowledge, I will also reject them. Mahirap, huwag natin i-reject yung kaalaman na hinahatid sa atin sa Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Napaka-importante po yan. Kaya sa buhay natin na nililigtas na ng Diyos, maging faithful tayo hanggang sa kawakasan ng ating buhay o hanggang sa pagbalik ng Diyos ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Huwag natin hayaan itong eternal crown of glory na ibibigay ng Diyos sa bawat isa ay maagaw. Huwag natin hayaan. Basahin natin ang Revelation chapter 2, verse 10. Praise the Lord. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Yan. See, ang importante na maging faithful tayo hanggang sa kamatayan. Na walang makaagaw kahit paman sa crown of life na yan, which is our eternal state. Yung bang walang hanggang ating magiging kalagayan. Kaya nga sinabi dyan, kahit ang tao mabuhay pa sa maraming taon, ipalagay na lang natin, ikinaligaya niya ang lahat sa buong buhay niya na kanyang na-spent sa sanglibutang ito. Pero kung yung iyong spiritual place of abode, yung magiging tirahan mo, magiging estado mo, sa kaluluwa mo, na yun yung nagbibigay buhay sa atin dito sa lupa. Pag itong ating physical body ay babalik na sa lupa, hindi ibig sabihin we are blind, we are dead. No. Pag ang espiritu na natin humiwalay na sa katawan natin, ang physical body natin, babalik yan sa alikabok. Pero yung nagbigay ng buhay, the Spirit, will return unto God na nagbigay nito. At ang Diyos ang magdi-decide, ang magja-judge sa atin, ano ang magiging eternal destiny natin.
Dalawa lang ang mangyayari. Pero isa lang ang ating patutunguhan. Dalawa ang pagpipilian. At ang pagpipili na yan, hindi after death. Ang pagpipili ngayon, habang buhay pa po tayo. Kaya mayroong mga advices sa kanyang mga banal na salita. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Meron pa, anong sinabi sa Matthew 10:22? Praise the Lord. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Yan. Ito yung posibleng mangyari sa atin na buhay pa. Na kung sakali man buhay tayong madatnan sa pagbalik ni Lord Jesus Christ. Ang importante, hindi tayo nasumpungan na huminto, bumalik sa ating kasalanan. Ang importante, madatnan tayo, caught tayo sa pagbalik ni Kristo na nagpapatuloy sa kanyang gawain, sa kanyang kalooban, sa kapatawaran, na pinatawad na sa buhay natin, na hindi na natin dinungisan, sa kalinisan na nilinis na sa buhay natin, na atin itong ipagtaguyod, i-uphold natin ang buhay natin na nandyan kay Kristo Jesus. At habang nandito tayo sa sanglibutang ito ang tandaan natin. Kailangan aware tayo sa mga bagay na ito. Para mag-ingat tayo. Ano yun? Basa, Psalms 37, 32 and 33. Praise the Lord. The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him. The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. Yan. Ano ang binalak ng wicked or ng kaaway ng Diyos? Kaaway din natin. The wicked watcheth the righteous and seeketh to slay him. Humahanap ang wicked sa mga anak ng Diyos na righteous na paano sila patayin. Paano ba tayo patayin ng diablo, ng kaaway? Yung mahatulan tayo sa ikalawang kamatayan, which is second death, na itutulak tayo sa paggawa ng kasalanan sa mata ng ating buhay na Diyos, na naglalang sa lahat ng mga tao that someday lahat ng nilalang niya babalik sa Kanya. Those who have done good shall be resurrected unto life everlasting. Those who have done evil shall be resurrected also, but unto damnation. So, yun na yung eternal state ng bawat isa. Naaayon sa iyong mga gawa. Kaya aware tayo na meron tayong kaaway. Praise the Lord. Para hindi tayo magkumpiyansa. Kaya nga sinabi diyan, put on the whole armor of God, that ye may be able to fight against the wiles of the devils, and able to quench the fiery darts, and able to withstand in the evil day. Put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the loins girt of truth, the shield of faith, the shoes for the preparation of the gospel of peace, then the sword, which is the word of God, na pinaka-offensive to attack the enemy, to kill the will of Satan, para patayin yung will ni Satanas sa buhay natin, para patayin yung work of the devil sa buhay natin. Yan ang dapat mangyari sa buhay natin. Yan ang dapat nating gagawin. Tatlong bagay yan, hindi natin kalimutan. Ano ang balak ng ating kaaway? Basa. John 10 verse 10. Praise the Lord. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Yan. Dalawa. Ang diablo at ang
ating Panginoong Hesukristo. Nagpapahayag sila ng kanilang layunin dito sa mundo. Ang layunin ng ating kaaway, siya isang magnanakaw upang magnakaw siya sa atin, magpatayin niya tayo at sirain niya tayo ng lubos. Tuloy-tuloy na. Ina mo yung taong may impyerno. Wala na yan, destroyed na yan. Forever and ever. Samantalang may hinanda ang Diyos sa kanya na buhay na walang hanggan, mansion made of gold, ninakaw ng dyablo, nawala sa iyo. Samantalang napakaganda ng mamanahin mo ng iyong Ama sa langit na lumalang sa iyo, and yet, nasira lang. Sino ang mipakana? Yung dyablo, yung magnanakaw. Siya yung nagsira una sa kanyang sarili. Siya rin yung nagsira sa kanyang kapwa-anghel. Ang ganda-ganda na ng kanilang kalagayan. All of a sudden, that will be changed from peaceful atmosphere to a horrible pit, to a horrible place. Yan. Kaya sa buhay natin, ang Panginoong Kristo, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ganon ang ano ng Diyos sa atin ni Kristo, na pumunta siya dito para meron tayong buhay, para matamasa natin abundantly. Abundantly. Not only here on earth, but lalot na sa kabilang buhay. Kaya sa buhay natin, kailan tayo pipili? Kailan tayo mag-choose ng ating eternal destiny ngayon? Hindi yung pagtapos mong mamatay, tsaka ka papipili. Wala na yun. Kasi pag mamatay na ang tao, wala nang event na pwede nating gagawin na magsisi, wala nang event na pwede nating gawin na magsunod pa sa kautusan ng Diyos dahil hindi natin nagawa dito sa lupa, wala na. Kasi ang kasunod na yugto ay kahatulan na ng Diyos. Basahin natin, Hebrews 9:27. Praise the Lord. And as it is written, and it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Ayan. Excuse me. Okay. So, as it is appointed unto men once to die. Maliban na pagmamatay na ang tao, wala nang gawa sa pagsisisi. Wala na rin gawa sa kabutihan at righteousness. Judgment na ang sunod dyan. Maliban na judgment na, minsan lang tayo mamatay. Isa lang. Hindi mo pwedeng sabihin, pag namatay ako ngayon, anyway, meron pang ikalawang buhay na gagawin ang Diyos sa akin sa physical ko. Diyan na ako maging makatotohanan sa aking buhay na Diyos. No. Once lang. Once and for all. So, pag minsan lang, do not gamble your soul. Huwag mong isugal yung kaluluwa mo. Siguraduhin mo na. Make your calling and election sure. Siguraduhin mo na. Huwag mo nang pakawalan pa. Let no man take thy crown. Ano pa? Alam mo, nire-redeem tayo ng Diyos sa kalagayan ng masalimuot, sa kalagayan ng kapahamakan, sa kalagayan ng kadiliman, sa kalagayan ng ating kapahamakan. Basahin natin yan. Psalm 72, verse 14. Praise the Lord. He shall redeem their soul from deceit and violence, and precious shall their blood be in His sight. See, saan tayo i-redeem ng Diyos? Sa ating spirituality, sa ating kaluluwa, from deceit. Ano yung deceit? Yung
ginawa ni Lucifer, ginawa ng serpente kay Eva. Deceit yun eh. Bakit? Yung utos ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos, pinalitan niya ng kasinungalingan. Yung parusa na kaparusahan na sinabi ng Diyos pag ginawa niyo ito, pinalitan niya ng kasinungalingan. Yung pinagbabawal ng Diyos na talagang pinagbabawal ng Diyos kasi ayaw niya mamatay ang tao, mawala sa kanya ang paraiso, pinalitan niya. Masarap daw gawin at hindi bawal. Yan ang deceit. Diyan tayo napahamak. Diyan tayo na nahulog yung ating mga magulang hanggang sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. Diyan tayo i-redeem ng Diyos. Diyan tayo kukunin ng Diyos. Paano tayo kukunin sa deceit? Sa kanyang katotohanan. Para dapat natin malaman yung truth of God. Kasi yan yung magbibigay sa atin ng freedom. Yan yung magbibigay sa atin ng liberty from the deceitfulness of the devil and violence. Tingnan mo yung buhay natin magulo noon. Wala tayong peace. Puro away ang hanap natin. Kunin tayo ng Diyos dyan. And precious shall their blood be in His sight. Precious yung buhay natin sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So, paano tayo i-redeem from deceit or from iniquity? Sabihin ba natin partial or halfway lang ng ating iniquity? Basahin natin Psalms 130 verse 8. Praise the Lord. And He shall redeem Israel from all his iniquities. From all his iniquities. Hindi partial. Hindi part only sa ating iniquity. I-redeem niya tayo. And there are some percentage na hayaan na lang ng Diyos sa buhay natin na manatili sa atin hanggang mamatay tayo. Hindi. From all iniquity. Sa Israel lang yan? Hindi po. Para yan sa lahat. Basa. Titus, last verse, 2, verse 14. Praise the Lord, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Praise the Lord. Tayo na yan, lahat na yan. Who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Ibig sabihin yan, nagkaroon tayo ng relocation. Pag sinabing relocation, kinuha ka sa isang lugar, nilagay ka sa ibang lugar. Nirelocate ng Diyos yung ating service. Noon, nagsiserve tayo sa Diablo. Kinuha tayo ng Diyos sa iniquity, lahat ng iniquity. Nirelocate tayo ng Diyos. Ngayon, magsiserve na tayo, gagawa na tayo ng service para sa Diyos. Yun na yung zealous of good works. Praise the Lord. Kaya, pasalamatan natin ang Diyos. Ngayon, lagi niya tayo binibigyan ng awareness. Huwag nating kaligtaan ito na meron tayong kaaway, nagmamasid sa atin. Wala siyang ibang hinahanap to slay us. Wala siyang ibang pakay to steal, to destroy, and to kill. Kaya, dubli ang ingat natin, dubli ang ating pagiging watchful and prayerful. Baka maya-maya i-hocus-pocus ka ng Diablo sa kanyang deceit, sa kanyang kasunlingan. Para mawalan ka ng focus sa pananampalataya mo sa Diyos at sa pagsunod sa Kanya, ilagay ka ni Satanas sa kahirapan para kakapit ka sa patalim. Kung hindi ka may ilalagay sa kahirapan para kakapit ka sa patalim, ilalagay ka sa kalayawan para mag-enjoy ka sa kalayawan sa sanglibutang ito sa mga bisyo. Kung hindi ka man sa bisyo titirahin ka sa mga technologies, sa mga games sa sanglibutang ito para maubos na yung oras mo, panahon mo sa games na yan
at mawala ka na sa iyong pagiging sober, vigilant, at yung time mo, kakainin na yan. Imbis i-render mo sa Diyos na mag-serve ka sa Kanya, maubos yung oras mo sa games na yan. Yung mga technology ngayon sa sanglibutang ito na napakarami nang nakikita natin na wala nang time sa pag-aaral, wala nang time sa pagsimba, wala nang time sa pag-meditate sa Word of God. Naubos na lahat doon sa idling. Anong makuha mo dyan sa games na yan, sa mga kalokohan na yan? Wasting of time will cause you to be dull in spirituality. Maging dull yan kasi yung inputs ni Satanas sa games na yan, pasok lang lahat sa utak mo, pasok yan lahat sa isip mo. Yan yung magkukurap sa truth of God sa isip, sa buhay mo. Hanggang ang buhay mo, yun na, lumalaban ka na sa mga magulang. Kasi yung games na yan, war yan eh. Ano pa, kaya mo nang kalabanin ng sino man. Kahit pastor, kalabanin mo na yan. Wala yan. Kahit mga magulang, sisiw yan. Kapatid, wala. Yung utak ng warrior, si Satanas. Diyan, ano yan sa iyo. Kumbaga pa, ipapile up yan sa puso, sa isip mo, hanggang ang pagkatao mo. You are no longer godly. You are no longer righteous. But you are murderer, you are killer, you are, nandyan na lahat. I-search nyo nga yan. Si Satanas, gusto niya lahat ng kabataan, gusto niya maging warrior niya. Kaya doon niya yan sinisingit lahat. Kaya, hindi natin ingatan ang ating spirituality. Igo lang kalingaw-lingaw ni Satanas. Yung pala doon ka na mahulog sa kanyang katusuan, sa kanyang deceit. Diyan nga tayo kukunin ng Diyos sa deceit eh. Diyan nga tayo kukunin ng Diyos sa violence eh. Ano pala yan? Violence yan. Kaya, minsan, there was a time na wala pa tayong printer, wala pa tayong internet. Talagang napapasubo akong pumasok ng internet cafe para lang maggawa ng documents, dedication, certificate, baptismal certificate. Or sometimes, mag-open ng email ko, doon ko nabubuksan, kasi wala man tayo before. Madaanan ko yan, ang daming mga binata, pati mga adults dyan. Yun ang hinarap nila. Tapos lumalabas sa bibig nila yung mga balikas, yung mga words na mga hindi dapat ilabas sa godly. Nandoon. Yung bibig nila parang daming bulati, daming ahas, daming karumihan, pag-curse, lahat na ng mga makabastusan, lahat na, mga malulutong, lumalaw sa bibig niya, grabe talaga. Tapos yung isa naman, pag siya naman natalo, ganun din, wala kang makita talaga na godliness. Kaya, therefore, huwag niyong isubo yung kaluluwa niyo sa bibig ni Satanas. Kailangan malis kayo dyan. Tingnan mo yung mga young people dito na hindi naniwala sa advice. Wala na sila. Kunin ka talaga ng dyablo. Ayaw mo ang Diyos ang mag-redeem sa'yo. Ibigay ka man din ng Diyos sa dyablo. Ayaw mo sa akin? Doon ka. Di ba sinabi dyan? Let not the rod of the wicked rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put forth their hands unto iniquity. Ayaw niyong maniwala. God will lead them with the workers of iniquity, that they may do wickedness, and they will be judged into damnation. Bigay ka ng Diyos sa kamay ng kaaway. Kasi wala ka mang pag-ibig sa Diyos, wala ka mang panampalataya sa Kanya, wala kang pagsunod sa Kanya. Kaya ganun. Tingnan mo. Nag-domino effect yung mga young people natin doon na nagtatayo dito, nagpi-perform ng ministry, unti-unti silang inisa-isa ng dyablo.
Tingnan mo yung buhay nila, lumalaban sa mga magulang, lumalaban sa pastor nila. Wala na eh, laso na eh, ayaw maniwala eh. Pero kung sino yung maniwala, pwede ka pang makatakas dyan. Pwede ka pang maka-alis dyan. Pero wag mong hintayin na baka kulit-kulitin ka ng dyablo, pansinin mo si Satanas. Wag mo nang pansinin yan. Wag mo nang pansinin. Totally. Malis ka na. Dapat malayo ka na dyan. Kasi niredeem ka na ng Diyos sa deceit. Kaya mag-ingat po ang bawat isa. Hindi ito tinatakot ko kayo. Hindi ito para lang someday, somehow, makakolek ako ng tithes ninyo kaya may trabaho na kayo. Hindi. Mabubuhay ako dahil alam ko ang Diyos ang aking buhay at lahat sa buhay ko. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin, magpasalamat tayo. He will give us life and we may have abundantly. Pero yung kaaway, ang dyablo, to kill you, to destroy, and to steal everything which hath God supposed to be given sa buhay mo. Kaya aware tayo na meron tayong kaaway na nagmamasid sa atin to kill us. But God will give us everlasting life. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.